Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagbabago sa mga maling ginawa ng mga nakalipas na administrasyon ay binidang pamana ni Pangulong Noynoy Aquino sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dito sumentro ang Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ito na rin po ang ikalawa sa huling sona ng Pangulo. Naging madamdamin din si Pangulong Aquino ng kanyang alalahanin ang panahon nang itinutulak siyang tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Iginiit niya na hindi niya tatalikuran ang lahat ng inialay ng kanyang ama at ina para sa bayan. Sinabi rin niya ang mga katagang "The Filipino is worth dying for, the Filipino is worth living for, and the Filipino is worth fighting for." Nasa batasang pambansa hanggang sa mga sandaling ito nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Mike, nag-emosyonal nga itong si Pangulong Aquino habang sinasabi na hindi raw niya sisirain ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng taong bayan at maging ang tiwala na ipinagkaloob ng taong bayan sa kanyang mga magulang. At sa kanya nga pong speech dito sa Batasang Pambansa ay sinabi rin ng Pangulo na kailanman ay pinilit niyang gawin ang nararapat at sa kanyang 4 na taon sa pwesto, sana raw ay ipagpatuloy ng susunod sa kanya ang kanyang mga nagawa. Sa isang punto, tila nagpipigil pa ng emosyon ang Pangulo nang mabanggit ang itiwalang pinagkaloob sa kanya ng taong bayan nung siya ay tumakbong Pangulo. Mga boss, binigyan ninyo ako ng pagkakataong pamunuan ang transformasyon. Kung hinindihan ko ang hamon na inirap nyo sa akin, para ko na rin sinabi na tutulong akong pahabain ang inyong pagdurusa. At hindi matim ng konsensya ko yun. Kung tinalikuran ko ang pagkakataon, parang tinalikuran ko na rin ang aking amatina. Ang kanyang mga kapatid na babae, kasama na si Chris, ay naging emosyonal din sa talumpati ng Pangulo. The Filipino is worth dying for. The Filipino is worth living for. At idagdag ko naman po, the Filipino is definitely worth fighting for. At sinabi rin ng Pangulo sa kanyang talumpati na sa kanya daw nagawa ay masasabi niya nga kontento na siya. Inisip nga ng Pangulo ang papalit sa kanya sa pwesto pagsapit ng 2016. Lalong magiging sulit ang pagod at sakripisyo natin kung itong nasimulan natin ay itutuloy po ninyo. Kayo ang haharap sa sangandaan. Kayo ang magpapasya kung magtutuloy ang pagbabago. Tandaan lang po natin, ito ang aking ikalimang sona. Isa na lamang ang natitira. Sa 2016, pipili kayo ng bagong pinuno ng ating bayan. Ang sa akin lang po, para ipagpatuloy at mas mapabilis pa ang pagbabagong tinatamasa ng ating lipunan, iisa lang ang batayan sa pagpili ng papalit sa atin. Sino ang wala ni katiting na dudang magpapatuloy sa transformasyong ating isinasakatuparan? Nagbanggit din po ng accomplishment ang Pangulo at ilan nga dito ay sinasabi niya yung mga naging scholars na libo-libo ng testa, yung mga naipagawang kalsada ng DPWH at maging ang mga military hardware na nabili ng AFP. Aminado ang Pangulo sa mga pagsubok na dinaanan ng kanyang administrasyon at kabilang nga dito ang natural calamity at ang pagtaas ng presyo ng bigas. May babala rin ng Pangulo sa mga rice hoarder. Bukod po sa maliwalas, kung nakita ko po, ang sinasabi nga po ng Pangulo ay nag-import daw ang kanyang administrasyon ng toneladang bigas nang sa ganon ay mailagay ito sa merkado at dahil dyan ay malulugi daw itong mga rice hoarder na ito na aniya ay lubhang nagsamantala sa kalagayan ng sa sitwasyon at nagpataas nga daw sa presyo ng bigas. 2 beses na binanggit ng Pangulo ang Disbursement Acceleration Program pero higit pa rito ang binanggit niya mga proyekto na nagbenepisyo raw
sa DAP. Ang punto ng Pangulo na gamit na mabuti ang pondo para sa programang ito ng kanyang administrasyon. At humingi pa siya ng pondo sa Kongreso para sa kung anumang mga proyekto ang nabinbin dahil sa pagpapahinto sa DAP. At halos 2 taon na lang ang natitira sa termino ng Pangulo at sa kanyang talumpati ay tila ba iniisip na ng Pangulo kung ano ang marka sa bayan na iiwan ng kanyang administrasyon. At ito ay ang pagbabago daw ng mga baluktot na nakagawian noong nakaraan. Kayo po, mga boss, binigyan ninyo ako ng pagkakataong pamunuan ang transformasyon. Kung hinindihan Mike, po sa puntong ito ay kanina pa nakaalis ang Pangulo at ang nananatili na lamang dito ay yung ilang mga mambabatas na meron pang isinasagawa interview at ang iba naman ay nag-uusap-usap na lamang sa isa't isa kaugnay nga dito sa naging sola ng Pangulo. Mike, Mel? Sandra, saang bandang huli na yata, no? Nung medyo may mga nakapansin marami, medyo naging madamdamin at mistulang na maluluha na si Presidente Aquino dun sa kanyang zona ngayon lamang. Sandra? Yes, tama ka dyan na Mike. Nung una, iniisip natin no, kasi nagbe-break yung kanyang boses. So iniisip natin na baka rin sa haba ng kanyang talumpati, iniisip natin na baka nasasamid lang or namamalat na ang Pangulo. Pero nakikita nga natin na meron pa siyang post. Siya tumutungo at hanggang sa ang naging magandang sinyales o ang sinyales nga na talaga nagiging emosyonal na ang Pangulo yung kanyang mga kapatid mismo na naging emosyonal na rin habang nanonood sa At yung ba kanya, yung Mike? puntong nabanggit niya yung mga magulang niya at sinabi niya na hanggang dito na lang po ako at mistulang na mamaalam na Sandra? Oo nga, Mike, may tono siya na para ba siya naghahabilin, ano? At siya nga nagra-wrap up, ika nga nung kanyang mga accomplishments sa mga nagdaang ilang taon. At ayon na rin sa ating nakausap, ay gustong bigyan diin ng Pangulo na sa kanyang 4 na taong panunungkulan ay marami-rami din naman daw siyang na-accomplish, Mike. At ang binigyan din niya sa bandang huli din ng kanyang talumpati, Sandra, yung sinabi yung parang naghahabilin na, ay dapat piliin natin yung mga magpapatuloy pagkatapos niya. Sabi niya sa 2016, hindi na siya ang presidente, dapat siguraduhin daw ng mga boss niya na kung sino man ang mamumuno ang siya magpapatuloy ng mga reforma. Ang papel niya lang daw ay umpisahan. Ang iba naman daw, yung mga papalit at yung mga sundalo, yung mga ordinaryo, mga Pilipino, at iba pa, sila magpapatuloy nung inumpisahan niya. Sandra? Yes, Mike, hindi naman ito yung first time na parang naghahabilin nga yung Pangulo. Talagang magtatapos ang kanyang termino. No, ilang beses niyang pinapaulit-ulit na wala siyang intensyon na manatili beyond his term. No? Pero ito yung first time sa SONA na para bang sinasabi niya sa publiko na piliin yung mabuti yung susunod sa akin. At ayon nga sa kanya, sana daw yung magpapatuloy ng kanyang programa, Mike. Okay, hanggang pero tandaan natin, huwag natin kalilimutan, hanggang 2016 pa si Pangulong Aquino, matagal na panahon pa yan para sa isang bansang tulad ng Pilipinas. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.